Warriors, biglang hindi naglaro si Kristaps Porzingis at kasabay nito, may kumakalat na balita na posibleng lumipat si Stephen Curry sa bagong shoe brand. Oo, tama ang narinig ninyo, ang brand na Anta, na siyang brand ni na Klay Thompson at Kyrie Irving. Ano nga ba talaga ang nangyayari? Injury ba? Strategy? O may mas malalim na dahilan? Simulan na natin. Mga ka-Warriors, marami ang nagulat nang biglang wala sa lineup si Porzingis. Ayon sa initial reports, may nararamdaman siyang discomfort, posibleng illness o minor injury management. Pero kung titingnan natin ang mas malalim na angle dito, may tatlong posibleng dahilan. Alam naman natin na si Porzingis ay may history ng injuries simula pa noong panahon niya sa Knicks at Mavs. Hindi siya yung tipo ng player na gustong i-risk ng coaching staff. Posibleng pinapahinga lang siya para masigurong 100% siya sa mga susunod na crucial games. 2. System adjustment issue. May mga reports na gusto ni Porzingis ng mas malaking role at mas consistent na minutes. Kung mapapansin ninyo, minsan hindi siya nabibigyan ng steady touches sa loob. At kung ang isang star player ay hindi komportable sa role niya, minsan ang coaching staff ay nagbibigay ng cool-off game para maayos ang rotation. Tanong, may miscommunication ba sa pagitan niya at ng coaching staff? 3. Trade protection move. Ito ang mas spicy take. Kapag may biglang hindi naglalaro na star at walang malinaw na major injury, minsan ito ay precaution kung may trade talks sa likod. Hindi natin sinasabing iti-trade siya, pero sa NBA, anything is possible. Ngayon, ito ang mas nakakagulat na balita. May buzz na maaaring i-consider ni Stephen Curry ang paglipat sa Anta. Para sa hindi nakakaalam, si Curry ay matagal nang konektado sa Under Armour. Pero bakit biglang Anta? Ang Anta ay mabilis na lumalaki sa global market. At hindi lang basta brand. May sarili ng signature line si Klay Thompson, Kyrie Irving. Imagine ninyo, kung si Curry ay lilipat, maaaring mas malaking ownership stake, mas malaking creative control, mas global expansion strategy sa Asia. At tandaan natin, malaki ang market ni Curry sa China at buong Asia. Si Curry ay hindi lang player, isa siyang businessman. Kung bibigyan siya ng Anta ng mas malaking equity kaysa traditional endorsement deal, malaking long-term move ito. At kung mapapansin ninyo, maraming NBA stars ngayon ang gusto ng ownership, hindi lang endorsement. Kung pagsasamahin natin ang dalawang balitang ito, Porzingis biglang out, Curry possible brand shift. Makikita natin na nasa transition phase ang Warriors. May adjustment sa lineup, may business moves sa labas ng court. Ito ang panahon na kailangan ng stability. Kung babalik si Porzingis na healthy at focused, malaking tulong siya sa spacing at interior scoring. At kung si Curry naman ay mag-shift sa Anta, maaaring mas lalong lumaki ang global influence niya. Mga ka-Dub Nation, ano sa tingin ninyo? Load management lang ba kay Porzingis? O may mas malalim na issue? At kung ikaw si Curry, lilipat ka ba sa Anta kung mas malaki ang offer? Comment down below ang thoughts ninyo. Kung nagustuhan ninyo ang analysis na ito, like, subscribe, at pindutin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng Warriors news. Peace out!